So, palapan nga po muli natin ating Diyos na buhay. Okay, so, nais ko po munang ipaunaw po sa inyo ang kahalagahan po ng pakikinig ng salita ng Panginoon dahil, gaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, dito po nakasalalay po kung paano po tayo pagpapalain ng Panginoon. Nakadepende yan kung paano ka nagre-response doon po sa salita ng Diyos na naipapahayag sa tuwing meron pong pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Okay? Gusto ko lang po basahin yung pong 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Okay? Kung matalas kang makikinig, may 4 po na gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin habang ikaw ay nakaupo dyan. Okay? Sabi niya rito sa verse 16. Okay, yan. Sa Tagalog, basahin ko po. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Verse 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap. Sabi mo sa katabi mo, maging ganap. At handa. Sabi mo ulit sa katabi mo, handa. Sa lahat ng mabubuting gawain. So, may 4 po na bagay na sinasabi ng Panginoon para hindi po natin kinababagutan ang pakikinig po ng salita ng Panginoon. Nawa, itong 4 na ito ay maging buhay po sa bawat isa sa atin. Huwag po natin pipiliin po yung 2, isa dyan, kundi yung 4 na yon na sinasabi ng Panginoon, dapat ay natin lahat, masaya po natin tinatanggap. Amen po ba? Para pagdating po ng pagbaba ko mamaya ay hindi po niyo ako pepersonalin. Pastor, ang sakit ng sinabi mo. Parang ang dating sa inyo ay parang pinay-personal ang pag-share po ng salita ng Panginoon. Tama po ba? So, yung 4 po na sinasabi ng Panginoon dyan na dapat po natin maintindihan sa tuwing meron pong naghahayag ng salita ng Panginoon, sa either kung sino man, yung gagamitin ng Diyos ay maintindihan po natin. Okay? Una, yung sinasabi niyang kasama sa pakikinig po yung makakapakinig po tayo na tayo po ay kinokorek. Tama po ba? Tama. Salamat po doon sa isang handang magpakorek. Alam niyo ba, napakahalaga po pala yung tayo po ay may nagkokorek at nakokorek. Okay? Sinaniniwala, napakahalaga yung may nagkokorek at nagpapakorek. Alam nyo, sabi po doon sa conference na dinaluhan namin, ang ayaw magpakorek, hindi mapagkakatiwalaan. Imagine, napakabigat po yung di ba? Kaya napakahalaga po na tayo po ay malambot pagdating po sa pagkokorek po ng salita ng Panginoon. Okay? Pangalawa, yung pong tayo po ay kanyang pinagwiwikaan o tinatawag na sa English po yung tayo po ay nire-rebuke. Okay? So, kasama po dyan. Okay? And then, pangatlo, yung tayo po ay nai-encourage din naman. Yung tayo po ay napapalakas ang ating mga kalooban. Okay? And then, yung panghuli, ay tayo po ay kanyang binibigyan ng instruction kung paano po tayo makalakad ng ayon sa kanyang kalooban. So, yung 4 na yan, napakahalaga po na dapat masaya po natin tinatanggap sa tuwing mayroon pong naghahayag. Kakaintindihan po ba tayo? Kasi nakakalungkot po. Sa bagay, wala po dito sa JCS Joy yung ang gusto na lang nilang pakinggan ay yung pong maganda na lang po sa pandinig nila. Pero pagdating po dun sa 2, yung kinokorek na at saka nire-rebuke po ay parang ayaw na po nilang tanggapin. Sabi mo sa katabi mo, wala dito yun. Amen? So nagkakaintindihan po ba tayo? Pumalakpak po ang nakaintindi po dun sa sinasabi ng Panginoon. Okay? Para at least, pag upo mo dyan, ano man yung sasabihin ng Panginoon, ay masaya mong tinatanggap, hindi mo kinababugutan, hindi mo kinainisan, at higit sa lahat, hindi mo kaiinisan yung nagsasalita. Amen? So, yan po yung mga attitude na kailangan pong ma-establish po sa atin sa tuwing tayo po ay nakikinig ng salita ng Panginoon. Okay? So, yung 4 na yon, hindi po natin pipiliin. 2, isa lang yung kukunin natin. Kundi yung 4 na yon, kailangan makita natin, mag-reflect lahat yun sa buhay natin. Nang sa ganon, mangyayari po yung sinabi niya sa verse 17, upang ang lingkod ng Diyos, ang anak ng Diyos, ang mga tinawag ng Diyos ay mapagpala.
Kaya sabi mo sa katabi mo, kung anong attitude mong nakikinig ngayon dyan ka pagpapalain ayon sa salita ng Panginoon. Okay? So, palakpakan po natin ating Diyos sa buhay. Okay, so, gusto ko pong balikan yung verse 17 kasi meron po talagang gustong makita ng Panginoon at gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Sabi niya sa verse 17 sa Tagalog ay upang maging ganap. Pangalawa, maging handa. Kanya nga lang, itong dalawang words na to ay parang hindi pa po makatotohanan sa nakikita ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, parang hindi pa makatotohanan. Ibig sabihin, yung sinabi niya maging ganap ay palitan natin, hindi pa ganap. Parang ganon nangyayari. Yung handa, hindi pa handa. Kaya nga ang tanong ko sa inyo kanina, sino sa dito ang handang pagpalain ng Diyos? Tayo, sinabi natin kanina, lahat nag-amen. Kanya nga lang, gaano ka kahanda para tumanggap ng mga pagpapala ng Diyos? Tama po ba? So, dyan po tayo titignan ng Panginoon. Gaano ka kahanda? Nasaan na yung paghahanda? Anong level na yung paghahanda mo ngayon? Kanya nga lang, kung hindi po gumagana yung paghahanda natin, ay talaga pong kung paano ka na-stack up dyan sa kalalagayan mo, ganun din, parang na-stop din yung dapat na pagpapalang sasalubong sa'yo. Okay? Yan po ang isang katotohanan po na prinsipyo ng Panginoon. Gustong-gustong pagpalain ng Diyos ang bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, gustong-gusto kang pagpalain ng Diyos. Kanya nga lang, ang hahatak sa pagpapala mo, ay yun din pong kung paano ka rumisponde doon sa ginagawa at sinasabi ng Panginoon sa atin. Tama po ba? Ayun po ang isang katotohanan. Kanya nga lang po ay sinasabi nila parang hindi pa ganap. Kaya yun po ang gustong ipahiwatig sa atin ng Panginoon sa hapong ito. Ipakita niya na kung buksan niya sa puso natin at pangunawa natin na kung ano na ang kalalagayan natin pagdating po sa pagiging ganap at paghahanda. Kasi sabi ni Lord, parating na ang multitudes, pero sa nakikita niya ngayon ay parang hindi pa handa at hindi pa ganap ang bawat mga lingkod ng Diyos. Kaya nga, nawa sa tuwing meron pong paghahayag ng salita ng Panginoon ay buhayin po natin sa puso natin. Kasi yan po ang magbibigay ng kapangyarihan para tayo po ay pagpalain ng Diyos na buhay. Okay, huwag mo sisisihin ang preaching pag-uwi mo ay parang walang nangyari. Marami pong ganun na nagsisimba tuwing linggo. Pagpasok niya, kung ano yung kalalagayan niya pagpasok nung celebration na yon, pag alis niya parang wala pa rin nangyari. Parang walang dating sa kanya. Papaano nga, mayroon pong problema. Sabi mo sa katabi, may problema kasi. Nahumahad lang. Okay? So yun po yung gustong buksan ng Panginoon para malaya pong makapasok sa buhay natin yung pagpapalang gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Umagri po ba kayo doon? So ang number 1 na kailangan natin gawin, makinig ka. Sabi mo sa katabi mo, makinig tayo. Huwag natin hihikaban. Sabi mo sa katabi mo, binibigyan kita ng karapatan, kapatid. Pag nakita mo akong humikab, pitikin mo ang ilong ko. Okay mo ba yun? Para at least gising tayo lahat. Kasi sayang eh. Sabi mo sa katabi mo, 30 minutes lang, nasayang pa. Ang pagpapalang dapat mong tanggapin mula sa Panginoon. Amen? Okay, so yun po yung mga attitude po natin pagdating po sa paghahayag ng salita. Para hindi po nasasayang. Sabi mo sa katabi mo, bubuhos na lang, napigilan pa. Paano ba kasi? Tinulugan mo lang. Hinihikab-hikaban mo lang. Tapos iniimot-imutan mo lang ang salitang nagko-correct sa atin, nanggigising sa atin, at tinatanggap lang natin yung maganda lang sa pandinig natin. Uy, alam nyo, sa totoo lang, sinasabi na rin ng Biblia ngayon yan, na sa panahong daw ngayong ito ay marami na daw pong taong, ang gusto na lang daw po nilang pakinggan ay yung magaganda na lang sa pandinig nila. Papansin nyo ba yon? Kaya minsan, kaya pala walang dating ang pakikinig ng marami kasi nga, nagbabounce back lang sa kanila pagdating po yung correction at saka rebuking ng Panginoon sa atin. Okay? Para makatutuhan po sinasabi ko, tutuloy ko po sa 2 Timothy chapter 4, verse
2 to 3. Sabi niya rito, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo, pagsabihan mo, i-rebuke mo, sabi niya, palakasin mo ang kanilang mga loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Ayun din po yung 4 na sinasabi ko sa inyo kanina. Tapos, verse 3, sabi niya, sapagkat darating ng panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang tinuturo kundi ang ibig na lamang nilang marinig. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nawa, hindi po ganun ang attitude natin na habang nakaupo po tayo dyan ay parang pinipili na lang natin yung gusto natin mapakinggan dun sa 4 na gustong gawin ng Panginoon sa atin. Okay? So ano nga po yung 4 na kailangan po natin laging isabuhay sa tuwing tayo po ay nagbabasa o nakikinig ng salita ng Panginoon? Ulitin natin. Kita nyo na? Wala nakuha eh. Grabe naman kayo. Sayang na yung laway ko na wala pa yung 4. Number 1, ano po yung naalala yung number 1? Tatatlo lang yung gusto magpakorek. Grabe, Bishop, Pastor Rabi, 3 lang. Ayos. Pangalawa, ano po yung gustong gawin ni Lord sa atin? Yan, i-rebuke. Okay, pinagsasabihan, pinagwiwikan tayo na pa. Yung pangatlo, ano po yung pangatlo? Tayo po ay in-encourage niya, pinapalakas niya yung mga nanghihinang kalooban natin. Okay, panghuli. Binibigyan tayo ng instruction kung ano po yung nararapat natin gawin. Okay? So, yan din po ang sangkap. Kahit na tayo po yung nagde-devotion, yan din po ang hinahanap at gustong makita ng Panginoon sa atin sa tuwing tayo po ay nagbabasa at nakikinig ng salita ng Panginoon. Okay? At tinitiyak ko sa inyo, yung verse 17 ng chapter 3 ng 2 Timothy, mangyayari po yun para tayo pong lahat ay maging ganap at handa sa lahat ng paggawa ng mabubuti. Amen? Palapakan po natin ating Diyos na buhay. Ngayon po, gusto ko pong dalhin kayo doon sa kasi yung pong sinabi sa verse 17 na hindi pa ganap at hindi pa handa ay titingnan po natin, ano bang dahilan? Bakit nga ba parang ang kupad ng usad, ang bagal ng galawan, parang matamlay ang galawan, hindi umaayon doon sa gustong gawin ng Lord na tayo ay pagpalain, yung galaw natin. So yun po yung tingnan natin. Para sa ganon, magising tayo at kailangan tayo, kung kinakailangan maggalaw-galaw, magawa natin. At masasabi natin, salamat Lord, pinagpala mo ako dahil gumalaw ako. Okay? So, dadalhin ko kayo dun sa Hebrews chapter 12. Okay? Meron po kong 2 tanong dyan na kailangan po natin buhayin sa puso natin at i-reflect natin sa sarili natin nang sa ganon, makita natin kung ano ba talaga ang nagiging hadlang, bakit hindi po tayo nagiging ganap at hindi nagiging handa pagdating ng pagtanggap, pagsalubong ng mga pagpapala ng Panginoon. Okay? So, 2 tanong lang yan. Base po doon sa mababasa natin sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 3. Okay? So, isang tanong po doon ay, ano bang dala-dala mo, kapatid? Yan. Tandaan po natin ha, ang mga dala-dala natin, meron pong kaugnayan yan kung paano po tayo tatanggap ng pagpapala ng Panginoon. Okay? At pangalawang tanong ay, kanino ka ba nakatingin? Yan. So yung 2 tanong na yan, nawa ay magkaroon po ito ng buhay sa atin, nang sa ganon, ma-identify natin kung ano ba talagang dahilan, bakit nga ba parang deadlock na lang yung ating nararanasan, parang walang paggalaw. Pangalawa, parang ang kupad, ang galaw natin, dun sa hinihingi ng Panginoon para salubungin ang mga pagpapala ng Diyos sa atin. Okay? So, ayon po sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 3, ito po yung ini-illustrate ng Panginoon na ang buhay natin bilang mga Kristiyano po ay hinalin tulad po sa mananakbo. Okay? Nakakita na po ba kayo na mga marathoner po? Nakakita na po ba kayo doon? Si Ate Cresceni at saka si mahilig yan sa mga nag-organize ng marathon. Okay? So,
makikita po natin na ang lahat ng mga mananakbo ay meron po silang tinitignan sa sarili nila na maging aware po sila. Para sa ganon, makatakbo po sila ng maayos doon sa kinakailangan nilang bilis at saka kinakailangan nilang lakas. Okay? Of course, napakahalaga po dyan yung tinatawag na bigat. Tama po ba? Kaya nga ang tanong ko sa inyo kanina, ano bang dala-dala mo, kapatid? Yan. Ano bang mga dala-dala mo? Okay? So, doon sa mga mananakbo, sa mga nakakita ng tumatakbo, ay napakahalaga po na yung suot-suot mo ay hindi dapat mabigat. Tama po ba? At the same time, yung physical mong kalalagayan, physical mong katawan, ay hindi ka rin po pwedeng sobrang bigat. Dahil baka hingalin ka lang at hindi ka tatagal doon sa takbuhan. Okay? So, anong ginagawa nung mananakbo? So, kailangan niya ng training. Kailangan niya ng pagdidisiplina sa sarili para sa ganon, may kondisyon niya yung sarili niya sa tamang pagtakbo na hindi mabagal, hindi natutulog, hindi, alam niyo yan, yung parang hindi nakakaalis sa kanyang kalalagayan. Okay? So nakita na po ba natin yung kahalagahan po ng bigat na dapat nating dinadala? Kaya nga, tanungin mo yung katabi mo, ano bang dala-dala mo, kapatid? Yan. Mamaya ipapakita ko po yung mga ilang mga madalas dinadala ng marami. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Yan. At once na nakita natin itong mga iba't ibang mga dala-dala natin na siyang nagpapabagal, nagpapabigat sa paglakad natin at pagtakbo natin sa Panginoon, nawa mag-response ka sa Panginoon kasi hindi makakatulong sa atin kapag lagi natin niyang dala-dala. Sino sa dito ang gustong mag-unload kay Lord? Maghubad ng kanyang mga dala-dala sa Panginoon. Taas ang kamay. Alam nyo, yan po ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Nang sa ganon, yung hinihingi niyang paglakad ng bawat isa ay medyo bumilis-bilis naman. Kasi nakita niya talaga na hindi pa ganap. Bagamat sinabi niya doon kanina, upang maging ganap. Kaya sinasabi niya, upang maging ganap. Kasi nga, nakikita niya sa takbo ng marami ngayon ng mga Kristiyano ay napakabagal. Parang natutulog sa pansitan. Parang ganon. Okay? Naalala ko po yung, nabasa ko po to sa mga post ng nagpa-Facebook eh. Ang sabi niya doon, kung meron ka mang pinagdadaanan, daanan mo lang. Huwag mong tambayan. Agree po ba kayo doon sa ganong pananalita? Again, ulitin ko kung meron ka mang pinagdadaanan ngayon na maaring nakakabigat sa'yo, sinasabi ng Panginoon, ay huwag mong tambayan. Kundi daanan mo lang. Okay po ba yun? Nakakalungkot kasi minsan, tinatambayan, kaya natutulog po sa pansitan. Okay? Ako lang po ba, minsan yung parang natatrap siya minsan dun sa bigat ng sitwasyon. Minsan parang paggising mo sa umaga, yun na lang lagi pinagbubulay-bulayan mo. Hanggang sa pagtulog, yun pa rin ang daladala mo. Hanggang paggising pa rin kinaumagahan, yun pa rin ang daladala mong iniisip at dinadala. Kaya ang buhay, bumabagal ang pag-usad. Nakuha niyo yun? Kaya yun po yung gusto kong ipakita sa atin. May 15 minutes pa ako, okay? Dalawang sinasabi dyan na kailangan po natin hubarin. Base po sa verse 1. Sabi niya dyan, ano ba ang dala-dala mo? Sa verse 1, okay na Kuya Rich, pakibalik mo doon. Dalawa po yung pinapakita niya dyan na nagpapabigat at humahadlang sa atin. Bakit hindi po tayo makausad-usad? Manapay parang nakadeadlock na lang tayo lagi sa ating mga sitwasyon. Number 1, sabi niya dyan, let us strip off every weight. Sabi niya, hubarin daw natin lahat ng mga bigat na dala-dala natin. Tanong mo yung katabi mo, handa ka bang magpa-unload kay Lord?
Kasi kung hindi ka magre-respond ngayon hapong ito, diyan sa dinadala mong kabigatan o nagpapabigat sa pagtakbo mo sa Panginoon, mananatili kang tumatambay diyan. Nakikinig po ba ang bayan? Salamat. Sabi mo sa katabi mo, gising ka kapatid. Kaya ngayon pa lang, tingnan natin, ano nga ba ang mga nagpapabigat sa ating buhay? Ano po ba yung nagpapabagal dun sa paglakad natin sa buhay na to? Parang hindi na tayo nakakasagap ng pagpapala ng Panginoon kasi nga nag-stack up din yung pagpapala na dapat po nating ini-enjoy sa buhay. Okay? Mga ilang bigat lang daw, mga pabigat, mga itinuturo sa atin ng Panginoon. Halimbawa po, alam niyo ba na napakarami po pala yung mga pabigat na yan, pero itong mga sasabihin ko sa inyo, mga ilan lang po ito. Nawa ito po ay magrema po sa atin nang sa ganoon makagawa po tayo ng desisyon. Kasi hanggat hindi mo yan i-unload sa sarili mo, ay talagang dala-dala mo pa rin yan. At yan ang nagpapabigat sa atin araw-araw. Hindi lang nagpapabigat, yan din ang tumutorture sa ating kaisipan, kalooban, araw-araw. Tama po ba? Kaya nakadepende ngayon sa iyong pagresponde sa Panginoon, paano ka ma-unload ngayong araw na ito. Okay? Number 1, na halimbawa po na mga nagpapabigat sa atin, yung weight na sinasabi na dyan. Yung poor self-image, yung mababa ang pagtingin mo sa sarili mo. Tama po ba? Marami pong gano'n ng mga Kristiyano na parang hindi sila makaalis-alis dun sa sarili nila kasi ang tingin pa lang nila sa kanilang mga sarili ay napakababa. Okay? Andyan yung mga mahiyain, matatakutin, parang hindi makiharap, wala siyang lakas makipagharap sa tao. Mababang self-esteem o poor self-image. Okay? Pangalawa, yung pong pagiging talunan na attitude, yung pong laging, hindi ko kaya. Hindi pa nangyayari yung labanan, pagtingin pa lang niya, wala na, ayaw na niyang sumabay. Okay? Yan po ang mga ilan, ano pa? Yung pagiging feelings of rejection. Sino po sa atin dito yung madalas na parang pakiramdam niya, lagi na lang siyang out of place, lagi siyang nilalaglag, parang pakiramdam niya, lagi siyang hindi siya tanggap sa kalipunan, sa pamilya, o saan mang grupo siya naroon, parang pakiramdam niya, cast out siya lagi. Sabi mo sa katabi mo, pakiramdam mo lang yon. So yun po yung mga ilang nagpapabigat sa ating mga buhay, kaya hindi po tayo makatakbo, makarangkada sa gustong makita sa atin ng Panginoon. Okay, ano pa? Marami po to, pero pasadaan ko lang para makita natin, okay? Yung pong fear of failure, yung takot na takot kang magkamali. So parang takot na takot, kaya kung minsan, pag mayroon tayong kinakaharap na problema, kung minsan, imbis na harapin natin, iniiwasan na lang natin kasi ayaw natin na masaktan, baka magkamali tayo. Baka lalo tayong masaktan doon sa ano, pero hindi po. Dahil mayroon lang po tayong kinakatakutan. Okay? Ano pa? Yung pagiging perfectionism. Parang hindi ka makagawa dahil parang pakiramdam mo, gusto mo laging tama, laging maayos, laging wala, perfect lahat. Kaya ang iba naghahanap ng perfectong church. Sabi mo sa katabi mo, walang perfectong church. Kaya ang iba nagsisialisan kasi naghahanap ng perfectong church. Pero pagdating doon sa kabila, ganun din. Meron din siyang nadidiscovering ano. Okay? So, ano pa? Yung pong fear of lack. Takot tayong mawalan. Okay? Ano pa? Yung pong lack of concentration sa buhay. Naalala ko po yung sinabi ni Pastor Rich Wismer, yung ADHD, tama yun? Attitude deficiency, ano?
Okay? Yung parang aligaga lagi. Hindi makontrol ang kanyang sarili dahil aligaga siya sa maraming bagay. So lahat po yun ay mga nakakapagpabigat sa ating buhay. Ano pa? Marami po to. Yung pong lack of self-control. Ano pa? Yung pong, medyo kailangan po tayong matuto rito, yung tinatawag na negative attitude. Okay? Pag sinabing negative attitude, ito yung mga taong pessimistic na lagi na lang kanilang iniisip ay mahirap, wala talagang magandang mangyayari sa akin, lahat na lang puro reklamo. So lahat po yun ay nakakapagpabigat sa buhay natin. Pag tag-init, nagrereklamo, ang init naman. Ganon, di ba? Mga Pinoy eh. Pag taglamig naman at tag-ulan, ang putik naman, ang baha naman, lahat na lang, saan ba tayo lulugar? Okay? Dahil po sa pagiging negative natin, lahat na lang, ang tingin natin ay parang wala na magandang nangyayari sa sarili natin. So lahat po yun ay nakapagpapabigat. Okay? Ano pa po? Yung po pagiging suspicious attitude natin. Sobra tayong mapanghinala. Baka yung katabi mo, pinaghihinalaan mo yan, ha? Meron ba kayo nakitang ganung tao na parang wala, sa tuwing merong katabi, parang hindi niya mapagkatiwalaan kasi nga, yung attitude niya parang ganun eh. Huwag na huwag kang tatabi dahil talagang iismiran ka niya. Naku. Ang hirap. Pag ganun po yung mga daladala natin sa buhay. Okay? So ano pa po? Yung pong, yan po yung mga ilan. Okay? So, ilan pa lang yan sa mga sinasabi niyang nagpapabigat sa atin. Marami pa po na po pwedeng magpabigat sa atin. Yun lamang pong pag-aalala sa mga bagay-bagay na hindi naman natin dapat ipinag-aalala ay malaking pabigat yan sa buhay natin araw-araw. Tama po ba? Kaya sabi mo sa katabi, huwag mong ipag-alala ang araw ng bukas. Hayaan mong ang araw ng bukas ang mamroblema para sa'yo. Amin po ba? Okay, so ngayon pupuntahan natin yung pangalawa. Okay? Yung ilang portion dyan sa verse 1, sabi niya sa Hebrews chapter 12 verse 1, especially the sin that so easy trips us up. So yung isa kanina ay nagpapabagal, nagpapabigat sa atin. Ito naman, kasalanan, pumapatay. Sabi mo sa katabi mo, pumapatay. Yan ang pumapatay ng apoy natin sa Panginoon. Yan ang pumapatay doon sa commitment natin sa Panginoon. Yan ang pumapatay doon sa sigla natin sa Panginoon. Yan ang pumapatay doon sa kagalakan mo maglingkod sa Panginoon. Kasalanan. Mahal niyo pa po ba ako? Ako, hindi ko po iniit sa puwera sarili ko. Ako din kinakausap ng Panginoon dyan. Kaya ngayon po yung word na i-share ko kasi ako din nagre-reflect din dyan sa sinasabi ng Panginoon. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, lahat tayo. Kaya nga, inunahan ko kayo kanina dun sa 4 na gustong gawin ng Panginoon sa atin para pag katabi nyo ako, hindi nyo ako ismiran. Pastor, pinipersonal mo ako. Parang ganun, no? Parang galit kayo sa akin dahil nakarinig po tayo ng pagwiwika ng Panginoon. Hindi po. Lahat po tayo kailangan ma-correct. Pangalawa, kailangan ma-rebuke kung kinakailangan. And then, hindi naman tayo iiwanan ni Lord na ganun na lang lagi sinasabi niya sa atin. Tama po ba? Ang pinakamaganda dyan, nare-rebuke ka na, nakokorek ka na i-encourage ka pa ng Panginoon. At panguli, nai-redirect niya yung buhay natin dun sa mas ganap para tayo ay pagpalain ng Panginoon. Amen? So, kung kasalanan ang pag-uusapan, kayo na po nakakalam dyan kung ano po yung mga napaggagawa natin, na pakiramdam natin, ayun naman talaga yung pumatay dun sa passion natin para paglingkuran ng Panginoon. Okay? Kayo po ang nakakalam kung ano po yung mga nagawa natin
na naging daan para yung dating init natin na naglilingkod sa Panginoon ay biglang namatay at nawalan na lang ng sigla. Dahil po sa mga kasalanan at pagkukulang, pagkakamali na nagawa natin sa harapan ng Panginoon. Amin po ba? Yan. Sino sa inyo ang umaamin, may nagawa siyang pagkukulang sa Panginoon? Salamat. Umaamin tayo lahat. Ngayon, para po maibsan yung bigat na dinadala natin, at the same time, ma-restore back yung apoy, yung buhay na kailangan natin dapat tinataglay sa araw-araw, matuto po tayong magpakumbaba sa Panginoon at maging malambot sa Panginoon. Huwag po natin ituro yung katabi natin, "Hindi, Lord, siya lang, yan, katabi ko lang yan. Ako, okay lang ako rito, okay lang." Okay? Alam niyo ba na meron pong sinasabi sa Biblia, sa James, kung tama po yung aking iniisip, James chapter 4 verse 17. Ang sabi niya dyan, ang nakakaalam ng tama at mabuti, pero hindi niya ginagawa ay ano? Again, ulitin ko. Ang nakakaalam ng tama at mabuti, na dapat niyang ginagawa, pero hindi niya ginawa, tayo ay, ayan, parang, So general po yung sinasabi niyang kasalanan dyan, hindi po siya nag-specify. Pero kayo po nakakalam, ako lang din po nakakaalam kung ano po yung naging pagkukulang ko sa Panginoon. Kaya nga, yun po yung ine-identify ko, Lord, ano ba? Specifically yung pumatay. At pilit na pumapatay, doon sa sigla ko at kagalakan ko na patuloy na maglingkod at tumakbo sa tinakda mo sa aking buhay. So lahat yun, tinignan ko talaga lahat. At isang nakita ko, minsan, tinatamaan ako ng katamaran. Oops! Yan. Saan tinatamad? Tinatamad mag-devotion. Tama po ba? Tinatamad mag-pray. Tinatamad magbuklat ng kanyang manual. Okay? Tama po ba tayo lahat doon? Yan. Sabi mo sa katabi mo, bato-bato sa langit. Ang tamaan, ano? Magbago na. Magbago na. Hindi pa pupunta sa langit, magbago muna. Okay, so masarap po ba ang salita ng Panginoon ngayong araw to? Kasi alam niyo, yung sinabi niya kanina, meron siyang ina-anticipate na pakakawalan sa atin ng mga malalaking pagpapala. Kanya nga lang, kung hindi ka maging ganap at hindi ka handa, yun po ang magiging hadlang. Kaya itong ipinapakita niya ngayon na nagiging pabigat sa atin at nagiging dahilan para mamatay yung kasiglahan po natin na sumalubong doon sa ibubuhos ng Panginoon, yun po yung gusto niyang ma-strip out sa atin. Yung sinabi niya sa kasalanan, nung mag-trip ka na. Sa kuryente, kapag nag-trip na po yung breaker noon, wala ka ng power supply, power source. Tama po ba? Magdidilim na. Kaya tignan mo yung katabi mo, nagdidilim ka ba? Ayan. Yun po ang nagagawa po ng kasalanan sa atin. Kaya huwag niyo pong iisantabi na pinag-uusapan ng kasalanan. Pagdating kasi minsan sa kasalanan, parang, nagtatayuan ang mga balahibo natin eh. Hindi ho. Kailangan arestuhin po natin yung mga nangyayari sa buhay natin na kung minsan nandiyan na talamak nang nangyayari sa buhay natin pero binabaliwala pa rin natin. Parang wala na po tayong conviction sa paggawa ng pagtalikod sa gawa ng kasalanan. So kailangan buhayin po natin yon. Nakakatuwa po mapakinggan yung pong nagpapatotoo na kapag nakagawa ng kasalanan ay yung bagabag sa puso niya ay talagang ganun na lang katindi. Ang mahirap kapag wala ka ng konsensya, yung hindi ka na binabagabag, ibig sabihin, abay, makapal ng ano niyan, kalyon niyan. Amen po ba? Ngayon, para lalo nyo makita po ang mga mukha po ng kasalanan, na dyan po yan sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Okay?
So yan po. Mabigat pero kailangan kasi ito yung pinapakita ng Panginoon na kailangan ma-strip out sa buhay natin. Kasi kung mananatili yan sa atin, sinisigurado ko sa inyo, kung anong galaw mo ngayon, dyan ka pa rin pagdating ng araw. Kahit pa maglulupasay ka dyan, Lord, buhusan mo ko ng pagpapala. Pero kung patuloy mong pinanghawakan ng mga bagay na yan at hindi mo isurrender sa Panginoon, then yan ang mga hadlang. Yung mga sama ng loob natin, yung galit natin. Ayan po yung mga kasalanan. Okay? Magbibigay lang po ako ng mga ilang dyan. Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Sabi niya dyan, yung hindi pagpapatawad. Sabi mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Yan. Patawarin mo rin ako. Yan. Okay po ba yun? Lalo sa mga mag-asawa, grabe. Alam niyo, minsan sa mga mag-asawa, kami ang aking mag-asawa, grabe. Buti na lang, hindi po dumarating sa punto na kakalyuhin na yung aming kalooban para lang magpaumanhinan sa isa't isa. Okay? Buti na lang, malambot pa yung puso namin. Kasi kapag tumigas na yan, kahit ilang bangayan na yung na-encounter nyo mag-asawa, parang wala na lang. Wala na yung conviction na tinatawag. Tama po ba? Kaya kung katabi mo yung kaasawa mo, pwede ba? Peace. Yan. Sabi mo sa asawa mo, kapartner mo, peace. Yan. At pinapatawad na kita. Yan. Sabi niyo, pinapatawad na kita. Ngayon, kung katabi mo naman yung nakainisan mo, nang asar sa'yo, peace, pinapatawad na rin kita. Yan. Dapat matuto tayong laging nagpapatawad. Okay? At magpatawad naman. Okay? Ano pa? Yung pagiging critical natin, mapangutya. Ha? Nakakita lang ng hoy, grabe to, hoy, ano ba? Kung ano-ano na lang lagi natin nasasabi sa kapwa natin, okay? Ano pa, yung pong inggitera. Okay? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Ano pa, yung pagiging greed, o pagiging sakim. Okay? Ano pa? Yung mapagmataas, pride. Alam niyo, pag natatakan po tayo ng pagiging pride, sa tingin ng Panginoon, mayabang po tayo sa harapan niya. Amen po ba? Okay? So, sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun, mapagpakumbaba ka eh. Yan. Tama po ba? Okay? Ano pa? Yung pong, grabe, sa mga kalalakihan at kabataang kalalakihan, ewan ko lang, paano natin na-handle po ang kahalayan at kalaswaan sa buhay natin. Okay? Yung lust of the eyes. Kaya sabi ka ng tanong kanina, kanino ka ba nakatingin? Yan. Tanungin mo yung katabi mo, kanino ka ba talaga nakatingin? Yan. Yung lust of the eyes, lust of the flesh, yan po yung mga nagiging pumapatay. Ano pa? Yung pong unbelief, yung hindi po natin kayang mapaniwalaan ng lubos ang Panginoon. Ginagawa na niya lahat, pero parang hindi pa rin tayo believe sa ginagawa ng Panginoon. Okay? Ano pa? Yung po mga galit natin. Kailan ka huling nagalit sa katabi mo? Yan. Tanong mo yung katabi mo, kailan ka huling nagalit? Parang kanina, pagpunta rito, nagalit pa, ano? Pwede naman pahupain yan eh. Sabi mo sa katabi mo, pwede naman pahupain yan eh. Peace. Ganun mo yung katabi mo, peace tayo, peace. Yan. Ano pa? Galit. Ito, mas malalim pa sa galit. Yung pong puot. Naku, pagka tinaniman ka na ng ugat ng pagkapuot, grabe. Talagang salita mo pa lang, pinapatay mo ang tao. Okay? So, wag po tayo matrap sa mga bagay na yan. Okay? Ano pa? Yung pagiging slander natin. Mapagchismis sa mga maling salita, mga maling gawa. Masyado nating chinichismis ang katabi natin. Masyado nating chinichismis ang kapitbahay natin. Okay? Sabi mo sa katabi mo, hindi naman ikaw yun eh. Ngayon, kung may katotohanan yan sa'yo, anong gagawin mo?
I-unload mo ba yan o i-download mo sa sarili mo? Ha? Again, ha? Alam niyo ang buhay natin, natawa nga ako eh. Pero may katotohanan eh, yung illustration po nung sa conference. Alam niyo ba na ang buhay natin parang computer? Na sa dami ng dinadownload ng computer ay napasukan na ng virus sa computer. So ano nangyari sa computer? Bumagal. Anong ginagawa sa computer pag bumagal na? Ha? Hindi muna, refresh lang muna. Bumagal lang eh. Tama po ba? Paano pag nag-hang na? Anong ginagawa? Ha? Restart daw, restart. Tama ka naman, restart. Paano pag nag-bug down na yung talagang hindi na siya mabuksan? Kaya sabi mo sa katabi mo, magpa-reformat ka na. Pastor, hindi pa naman ako doon. Abay, maganda kung wala ka pa doon. Eto mas matindi. Hindi na kaya sa reformating. Anong ginagawa doon? Junk shop. Sabi mo sa katabi mo, junk shop. Wala nang kwenta. Pero sabi mo sa katabi mo, wala ka doon. Napakalaking halaga mo sa Panginoon. Amen po ba? It's either marahil nandun lang tayo sa kailangan mag-restart. Mag-refresh pala, mag-refresh. So marami sa atin dito kailangan ng refreshing sa Panginoon. Tama po ba? O baka naman na-stack up, huminto, kailangan mo lang mag-restart again, kapatid. Magsimula ulit tayo. Ang Panginoon naman natin, kapag nakita niyo nagkamali tayo, hindi niya tayo, tumigil ka na nga dyan, diyan ka na lang. Wala kang kwenta, hindi siya ganon. Inaantay niya lang, anak, simula ulit tayo. Come on, come on! Chinichirapan nga tayo ng Panginoon. Come on, come on! Bakon! Nadapa lang minsan naglublob na. Sabi mo sa katabi, huwag mong lubluban yung kadapaan mo. Parang, alam mo yung alam mo sa probinsya kasi, yung kalabaw, pag nakakita ng putikan yan, akala ko dadaanan niya lang, hindi. Pag nakapatong doon sa may kunting tubig putik yan, nilulubluban na niya yun. Ha? Parang baboy, di ba? Ganun baboy, di ba? Ang baboy, sabi niya, pinaliguan mo ngayon, tapos bitawan mo ulit, makakita ng kaputikan, lulublob na naman. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka baboy. Tao tayo, tao, ha? Pero kung minsan, ang katotohanan, parang nabababoy yung buhay natin. Tama po ba? Binababoy ng kaaway ang buhay natin. Pero sabi mo sa katabi mo, hindi na tayo papayag ngayon. Okay? Kung kinakailangan mag-refresh tayo sa Panginoon, mag-restart, and then kung talagang hindi kaya nung dalawa, eto na, matinding ayusan na to. Reformating talagang lahat, aayusin lahat ng mga files na ng buhay mo. Kaya nga i-check natin yung files ng puso natin, baka naman marami dyan na mga na-virus dyan. So kailangan yan, mai-reformat sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Okay? Meron po bang nare-reformat sa buhay natin? Tatlo lang naman yung at parang hindi nyo makita talaga yung gustong gawin ng Panginoon sa atin. At tingnan nyo po, pansinin nyo po yung bagong na-reformat na computer. Ano po ang pakiramdam mo mismo ikaw nagagamit? Ang sarap, di po ba? Dahil mabilis na, talagang nagpa-function ng maayos, ang bawat buksan mo gumagana. The same thing ang gustong makita ng Panginoon sa buhay natin, yung nakikita niya bawat aspeto ng buhay mo ay gumagana. Yun po ang katotohanan na gusto po natin makita sa hapong ito, okay? Nasa sa atin na po ang pag-response ngayong hapong ito para maiayos yung buhay natin. Okay? So, gusto ko puntahan yung pong pangalawa na tanong kanina. Tapos na po tayo doon sa ano bang daladala mo, kapatid. Yung panghuli, yung pong kanino ka ba nakatingin. Yan. Mahalaga po kung sino yung tinitingnan natin sa takbuhang ito. Kasi ang isang mananakbo, sa literal na mananakbo, kapag linga ng linga, ako naranasan ko yan, kaya nga sakit-sakit nung katawan ko nung nakaraang taon kasi naranasan ko po yung pagtakbo po namin nung nakaraang
pastors and family gathering po namin sa kasama si Bishop Pastor Abiki, lahat ng mga kapastura ng buong JCSGO, isa po ako doon. Dahil sa isang pagkakamali ko lang, takbuhan kami, bilis na takbo ko, pero nung tinignan ko yung katabi ko, tatamaan pala nung paa ko ay parang merong kunting umusli na simento. So natalisod ako doon. Buti na lang, hindi na yung ulo ko nung araw, ito lang yung tinamaan. Pero masakit din eh. Anong dahilan? Linga kasi ng linga kung kani-kanino. Amen? Sa buhay na ito, mahalaga po na buhayin natin yung sinasabi niya sa atin sa verse 2 ng Hebrews chapter 12. Wala po tayong ibang pagtutuunan ng focus natin o pansin natin sa buhay na ito, kundi ang Panginoong Yesus. Nga lang nakakalungkot. Ito nga, may nangyari na sa atin eh. Nagtampo. Umalis. Dahil may tinignan. Tama po ba? Hindi lang napagbigyan, tinitignan na niya yung taong ina-expect niya na kala niya siyang tutugon sa problema niya. Hindi napagbigyan, nagtampo, umalis. Saan nakatuon ang kanyang paningin? Sa tao. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong tignan yung kahinaan ko. Kung minsan doon po tayo na ifo-focus doon sa kahinaan ng katabi natin. Kaya pansinin niyo po, ang impact po nito sa buhay natin na tumitingin. Parang tayo na inaagrabyado, parang sinasaktan tayo, parang ganun ang dating. Tama po ba? Kaya nga nakasulat po yung Hebrews chapter 12 verse 2 para maintindihan natin na sa buhay na to, marami po tayong pwedeng makita na po pwedeng makapag-stumbling block sa ating paglakad sa Panginoon. Okay? Kaya napakahalaga, buhayin natin tong salitang to kasi darating at darating panahon, meron po siyang ipapakita sa atin na something na parang susubukin niya kung kanino ka ba talaga titingin, sa Panginoon o dun sa sitwasyon mo. Okay? Meron ba kayong ganung karanasan na dahil hindi ka lang nabate, dahil hindi ka lang naano ng katabi mo o sino man nakasama natin dito o sino mang tao, ay parang sumama ang loob mo. At dahil na-absorb mo, na-download sa'yo yung effect nung ganong pagtingin, sumama ang loob mo, unti-unting naglalayo na ang inyong sitwasyon. Okay? Kaya napakahalaga yung tanong, kanino ka ba nakatingin? Simple lang naman, sinasabi ng Panginoon dyan, sa verse 2 sabi niya, ituon natin ang ating paningin. Yan. So, verse 2 yan. Okay? So, we do this by keeping our eyes on Jesus. Sabi niya dyan. So, sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin, napakahalaga, alam mo kaagad kung sinong unang titignan mo. Okay? Halimbawa, ang sitwasyon mo ay meron ka pangangailangang finances. Anong tinuturo ng Panginoon? Hindi sa Bombay kaagad. Tama po ba? Yun po ang naging kahinaan ng marami sa atin. Pag nangangailangan ng pera, agad-agad ang dali niyang makita. Yung kumari niya, kumpari niya, kapitbahay niya, Bombay. Hindi man lang niya nakita si Lord na siyang mayroong kapangyarihan para i-supply lahat ng kanyang pangangailangan. Kaya sabi mo sa katabi mo, ngayon alam mo na. Now you know. Yan. Para sa ganun, may iwasan po natin yung nagkakasamaan ng loob. Dito mismo, lalo na sa loob ng mga cell group natin ha, bawal na bawal po yung pong nag-uutangan sa loob ng cell group. Kaya kung meron kayong pahaging o sinasabi sa inyong katabi na parang nagpapaawa effect ka, at dahil hindi ka napagbigyan, huwag kang tumingin sa ganong sitwasyon. Okay po ba? Matuto kang una sa lahat, talungin mo muna si Lord. Tumingin ka muna sa Panginoon. Panginoon, sino po ba ang pwede mong daluyan itong pangangailangan ko? Dapat matuto muna tayong tumawag sa Panginoon at tanungin kung paano niya tayo dalhin dun sa tamang paraan. Paraan ng Diyos, hindi paraan natin. Tama po ba? Kaya kung minsan doon po tayo
Kaya dumadami mga umaaway sa atin at kaaway natin kasi sa mga ganong paraan ng pananaw sa buhay. Ngayon na nalaman natin kung sino po yung dapat natin una sa lahat na tinitignan ay ang Panginoong Hesus. Okay? So itong talong na to ay napakalaking impact nito sa buhay natin kung magawa po natin tumugon sa sinasabi ng Panginoon. Dahil itong mga bagay na to na nailahad sa atin, ito yung mga nag-distract sa atin. Pangalawa, ito yung humahati sa ating mga kaisipan. Okay? Para tayo ay madiskaril. Okay? Ano pa? Ito yung nang didrain ng energy natin, yung lakas natin. Okay? Ano pa? Ito rin po yung papabagal sa pase ng lakad natin sa buhay. Okay? Ano pa ang magiging effect nito? Ito yung magiging dahilan para ikaw ay madapa, matalisod sa buhay. Okay? So ano pa? Ito ay magiging destructive sa buhay natin. Okay? So sa dalawang yan, yung gawa ng kasalanan at saka yung mga dala-dala nating kabigatan, yan po ay destructive sa buhay natin. Okay? So ngayon ang solusyon dyan, simple lang naman sinasabi ng Panginoon, tumakbo tayo na may pagtsatsaga. Pangalawa, habang tumatakbo ka, sabay na rin ang pag-strip out o paghuhubad doon sa mga bagay-bagay na ipakita ng Panginoon sa atin. Okay? At siguraduhin nyo na yung hinubad nyo ay dapat inailagay din siya sa tama kasi kung hindi siya na-surrender doon sa may kapangyarihan para hindi na to bumalik pa sa'yo, dapat alam nyo rin kung kanino isinusurrender yung mga bagay na yan. Kanino natin dapat isi-surrender? Wala ring iba kundi ang ginawa ng Panginoong Hesus sa Calvary. Tama po ba? Kaya nga, doon po ang tinuturo sa atin ng Panginoon, let us fix our eyes on Jesus. Kung anong ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, doon po natin lahat ilalagak ang buhay natin. Nagkakaintindihan po ba tayo? Sa palagay nyo ba, mayroon pong magandang mangyayari ulit sa buhay natin ngayon? Sa palagay nyo ba, na-refresh tayo ngayon? Sa palagay nyo ba, magre-restart ulit tayo ngayon? Sa palagay nyo ba, magpapareforma tayo sa Panginoon ngayon? Again, gustong-gusto actually, sumasalubong na yung pagpapala mo eh. At darating na rin yung multitudes na sinasabi ng Panginoon. Nakadepende yan dun sa kahandaan natin. Sa pamamagitan nitong ipinapakita ng Panginoon sa atin na mga pabigat, humahad lang, yun po ang kailangan natin tanggalin at isurrender sa Panginoon. Okay po ba yun? At tinicheck ko po sa inyo, lahat po tayo mapagpapala dahil sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Amen? So ayaw po natin na mangyari po tayo parang tumatakbo na lang sa treadmill. Nakakita na ba kayo ng treadmill? Na takbo ka ng takbo, pero parang hindi ka umaalis doon sa kalalagayan mo. So ganoon po ang pinapakita ng Panginoon na kalalagayan ng church ngayon. Parang ikot na lang ng ikot. Parang simba uwi, pero parang walang nangyayari. Parang ganon. Sabi mo sa katabi mo, wala dito yon. Sa Zimbabwe lang makikita yon. Okay? Nararamdaman nyo ba yung ganong pakiramdam sa buhay? Nagsimba ka nga, pero parang walang dating, parang walang nangyari. Kasi nga, yung totoong kalalagayan natin ay hindi po natugunan. Okay? So sa hapong to, I pray na meron pong naging kapakinabangan itong pangungusap ni Lord sa atin sa pamagitan ng, of course, in-encourage po tayo na magpatuloy. Sabi nga dyan, let us run with perseverance. Sabi niya, tumakbo tayong may pagtsatsaga. Huwag mong tatambayan. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong tatambayan. Lakad lang, takbo lang sa Panginoon. Hanggang sa dumating yung time na sa atin na yung inaasam-asam natin sa buhay. Amen po ba? Palapakan nga po natin ating Diyos sa buhay. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po ng marami o Diyos at ipinahayag mo sa amin
ng buong tapang ang salita mo na kailangan po namin mapakinggan. Nang sa ganon, makapagsalamin po kami sa aming mga sarili kung ano po ang tunay naming kalalagayan. Lord, gaya ng sinasabi mo, nakita mo na hindi pa ganap ang aming mga ginagawa sa inyo. At ipinakita mo, Panginoon, ang mga bagay na ito na siyang nagiging dahilan kung bakit po kami bumabagal, bakit po nagiging destructive ang aming mga buhay, bakit po nagiging magulo ang aming buhay, parang walang magandang nangyayari dahil po sa mga bagay na ito na nagpapabigat sa aming mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, na ngayong hapong ito, magagawa po kami ng isang desisyon, Panginoon, kahandaan na i-refocus ang aming paningin sa inyo at tumugon sa nais mo. At sa hapong ito, sinisigurado namin, meron kang magandang gagawin sa buhay ng bawat isa na ganito ang kanyang pagtugon sa hapong ito. Salamat po ng marami, Panginoon.